Kahit sa dinami-dami ng niluluto ko dito sa aking kusina ay hindi ko pa nga rin talaga ipagpapalit itong adobo natin mga Pilipino. Kaya naman nga hindi pwedeng lumipas yung isang buwan na hindi ako nakakapagluto neto dahil nagugustuhan na nga rin ito ng mga bata, lalong-lalo na rin ni Afam. Naggrocery kami ng mga bata kanina at bumili nga ako nitong pork belly kaya tinanong ko nga si Kuya Rems kung ano ba yung gusto niya, kung sinigang ba o kaya naman adobo. Sa totoo lang mga ilang araw na rin kasi siyang nagpaparinig sa akin na matagal na daw siyang hindi nakakain ng sinigang, pero dahil nga mainit yung panahon today, kaya sabi niya adobo na lang daw. At dahil to the rescue nga tayo lagi sa mga gusto ng ating mga junakis, kaya heto, paghiwa-hiwain ko na nga itong pork belly at mag-aadobo na lang ako for dinner. At nang matapos kong paghiwa-hiwain itong aking pork belly ay itinabi ko muna dahil ngayon naman ay maghihiwa na nga ako nitong bawang at sibuyas. Kapag ako ay nag-aadobo ay naglalagay nga ako nitong patatas dahil napakasarap nga naman talaga nito dahil na-absorb nga nito yung sabaw ng adobo, na kahit maubusan nga ako ng sahog nitong aking adobo ay kahit patatas na lang yung uulamin ko ay okay na. Anyways, ibababad ko nga muna itong aking mga patatas sa tubig dahil ngayon naman ay ilalabas ko na nga itong aking mahiwagang wok. Sinigurado ko munang mainit itong aking wok bago ako dito magpapainit ng mantika at magigisa na nga ako dito ng bawang at sibuyas. Sa pagisa ko palagi nitong aking bawang ay mas gusto ko munang nagiging aromatic nga ito bago ko isunod na igisa dito ang sibuyas. At nang maging aromatic at mag-caramelize na nga itong aking bawang at sibuyas ay maglalagay naman nga ako dito ng dahon ng laurel. Para sa akin ay mas sumasarap at bumabango nga itong adobo kapag nilalagyan ng dahon ng laurel, kaya hindi nga pwedeng mawala ito kapag nagluluto ako ng adobo. Anyways, igigisa ko na dito ang aking pork belly at high heat ngayong gagamitin ko dito para mas mabilis yung pag-brown ko ng aking pork belly. At sa pagisangan nitong aking pork belly ay naglalagay na ako dito ng asin at paminta para mas manunuot nga talaga yung lasa neto. At nung mag-brown na nga itong aking pork belly kagaya neto ay ilalagay na nga natin dito ang mga simple lamang na ingredients. Alam ko naman na lahat tayo ay alam na kung ano nga yung basic ingredients dito sa adobo, pero hindi ko nga alam kung naglalagay din ba kayo ng asukal kapag nagluluto kayo neto. Kapag kasi ako nagluluto ng adobo ay gusto ko nga yung manamis-namis at medyo maanghang dahil mahilig nga kami sa spicy. Anyways, nagdagdag nga pala ako dito ng tubig sa aking adobo dahil gusto nga ng mga bata ay may sabaw itong aking adobo dahil sinasabaw nga nila sa kanin. At nang malagay ko na nga ang lahat ng ingredients nitong aking adobo ay hahayaan ko lang itong kumulo ng mga 30 minutes or hanggang sa talagang maluto na nga itong pork. Kahit sino naman nga ay hindi papayag na walang kanin itong adobo, kaya naman dali-dali nga akong nagsaing nitong kanin. At dinamihan ko na nga itong aking sinaing dahil madami nga itong aking adobo at alam ko na hanggang lunch nga namin nito ng mga bata bukas. At isa pa nga na nilalagay ko sa aking adobo ay ang nilagang itlog, kaya isasabay ko na nga ito habang nagsasaing ako nitong kanin. Mas maganda nga yung paraan na to dahil nakakatipid ka na nga dito sa time at nakakatipid ka pa nga dito sa kuryente o kaya naman sa gas. Anyways, after 30 minutes na pagluluto ko nga dito sa aking adobo ay chinek ko na ito at nawawalan na nga ito ng sabaw. Pero bago ko ito lalagyan pa ng maraming sabaw ay idadagdag ko na muna dito ang aking patatas dahil lulutuin ko pa nga ito ng mga 15 minutes. Magdadagdag ako dito ng konting tubig pa at hahayaan ko lang itong kumulo hanggang sa maluto nga itong aking mga patatas. At habang hinihintay ko nga maluto talaga itong aking adobo ay chinek ko na nga rin itong aking kanin kung luto na nga ba. Luto na nga itong aking kanin, kaya naman hahanguin ko na nga dito ang aking mga nilagang itlog at babalatan ko na. Isa nga sa mga turo ng nanay ko dati na hindi ko talaga makalimutan ay yung kung gusto mo na hindi matigas ang sinaing mo ay haluin mo nga ito ng konti habang mainit pa. Medyo napaso na naman nga ako dito ng itlog dahil nakalimutan ko nga itong lagyan ng tubig bago ko umpisahang balatan. Anyways, nung matapos kong ang balatan itong aking tatlong itlog ay chinek ko na nga itong aking mga patatas kung malambot na nga ba. Malambot na nga ito at lutong-luto na, kaya ilalagay ko na dito ang aking mga binalatang nilagang itlog at hahayaan ko muna itong kumulo na mga 2 minutes pa. At bago ko nga pala i-continue yung pagpapakulo dito ay maglalagay nga pala ako nitong tatlong green chili na mahaba. And after 2 minutes na pagpapakulo ko pa dito ay lutong-luto na nga itong aking adobo. Alam naman nating lahat na kapag adobo talaga yung niluluto natin ay sadyang mangangamoy nga naman talaga ang loob ng bahay. At dahil sa amoy pa nga lang nitong adobo ay nagutom na ako, kaya alas 5 pa nga lang ng hapon ay gustong gusto ko nang kumain. Kaya naman agad ko na nga pinaghain itong
aking sarili dahil yung mga bata ay mamaya pa nga daw sila magdi-dinner. Kunting kanin nga lang yung nilagay ko dyan pero wag kang mag-alala dahil babalik pa nga ako mamaya at para may space pa nga dito sa aking homemade atsarang papaya. Kaya naman guys, magdi-dinner na nga ako dahil kanina pa nga ako nagugutom sa amoy pa lang nitong aking adobo. And also, hanggang dito na lang ang aking cooking vlog for tonight, guys. Thank you so much for watching. Have a nice night, everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!